Kailangang malampasan ng mga Kristiyano ang 3 balakid sa buhay. Sa Biblia, may isang lalaking mayaman at maimpluwensyang ngunit namumuhay sa kalituhan. Sa kabila ng kanyang mababang tangkad, ang kanyang espiritu ay malakas. Bagamat maaari siyang pumili ng maginhawang buhay, pinili niyang iwanan ang kanyang kaginhawahan at hinanap ang kahulugan ng buhay. Siya ay si Zaccheo, isang lalaking may maikling tangkad na nagnanais na makita si Jesus at makilala siya. Nang mapansin ni Jesus si Zaccheo na umaakyat sa isang puno ng sikomoro, sinabi niya, "Ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo." Binago ng matibay na pangakong ito ang buhay ni Zaccheo. Sa pagpasok ni Jesus sa kanyang puso, ang kanyang buhay ay nagkamit ng pag-asa at kaligtasan. Nauna nang ipinahiwatig ni Jesus kung gaano kahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Gayunpaman, kung ano ang imposible para sa tao ay posible para sa Diyos. Ang maniningil ng buwis na si Zaccheo, bilang isang mayaman, ay nagsikap na makilala si Jesus. Masigasig niyang nalampasan ang 3 makabuluhang hadlang sa buhay na kalaunan nakabalik sa panig ni Jesus. Una, likas na mga hadlang, binanggit ng banal na kasulatan na maraming tao ang sumusunod kay Jesus noong panahong iyon. Si Zaccheo, na hindi matangkad, ay walang pagkakataon na makita si Jesus kung lumalakad siya sa gitna ng karamihan at hindi rin siya makikita ni Jesus. Upang masulyapan si Jesus, nakilala sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at pagtulong sa mga tao sa lahat ng dako, tumakbo si Zaccheo sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Nalampasan niya ang mga limitasyon ng kanyang taas, inilagay ang kanyang sarili sa itaas ng karamihan, sabik na makita kung sino si Jesus at lubos na gustong makilala siya. Pangalawa, klase ng hadlang, ang mga maniningil ng buwis ay mga lokal na opisyal na nagtatrabaho para sa pamahalaang Romano na kadalasang inaakusahan ng paglustay sa ilalim ng pagkukunwari ng pangungulekta ng buwis. Itinuring silang mga makasalanan sa mata ng mga Hudyo at isang uri ng lipunan na hinamak maging ng mga debotong Hudyo noong panahong iyon. Walang nagpahalaga o gustong makihalubilo sa kanila. Sinuong ni Zaccheo ang posibilidad na mabatikos ng karamihan. Lumipat siya sa mga tao, sumulong sa harapan ng mga Hudyo. Ang layunin niya ay saksihan para sa kanyang sarili si Jesus, na handang yakapin ang mga makasalanan. Wala na siyang pakialam sa mapanghamak na tingin ng iba, ang kanyang tuon ay tanging sa titig ni Jesus. Pangatlo, sekular na hadlang, si Zaccheo ay hindi lang isang maniningil ng buwis, isa rin siyang mayaman. Pera ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay noong mga nakaraang araw niya. Hindi siya nag-atubiling saktan ang lahat ng tao sa kanyang paligid sa paghahangad ng kayamanan, na naglagay ng kanyang sarili sa titulo ng isang makasalanan. Gayunpaman, nang ipahayag ni Jesus ang pagtanggap sa kanya, at nilayon na pumasok sa kanyang buhay, agad na natanto ni Zaccheo na si Jesus ang pag-asa na hinahanap niya sa kanyang puso. Nabawi niya ang saya sa kanyang buhay, isang saya na hindi kayang ibigay ng yaman lamang. Ang pagharap kay Jesus ay ganap na nagpabago sa buhay ni Zaccheo. Agad siyang tumugon sa tawag ng Diyos, sa pamamagitan ng bukas palad na pagbibigay ng lahat ng kanyang pag-aari, upang pagpalain ang mga nakapaligid sa kanya. Walang pag-imbot niyang ipinamahagi ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap at kusang loob na inamin ang mga kasalanan ng kanyang nakaraan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 4 na beses ng halaga sa mga taong kanyang kinikilan at inapi noon. Si Zaccheo ay isang huwarang figura na karapat-dapat sa ating pag-aaral. Sinamantala niya ang pagkakataon at ginawa ang lahat ng pagsisikap na mapalapit kay Jesus. Ang kanyang pambihirang tagumpay ay hindi lamang ang pagdaig sa mga hadlang kundi pati na rin ang kalituhan sa loob ng kanyang kaluluwa. Namuhay sana siya ng maginhawa nang hindi nakikilala si Jesus dahil mayroon siyang magandang trabaho at malaking kita. Gayunpaman, pinili niyang umalis sa kanyang comfort zone,
hinarap ang kanyang mga kasalanan, at iniwan ang kanyang dating buhay. Ang mga hadlang ng kapanganakan, katayuan sa lipunan, at mga makamundong tukso ay hindi nakahadlang kay Zaqueo na hanapin ang Diyos dahil determinado siyang makilala siya. Para sa atin, ang likas na hadlang ay nasa ating tiwaling puso, ang panlinpunang hadlang sa ating kalooban na pagmamataas, at ang sekular na hadlang sa pang-akit ng pera. Ang tripling balakid na ito ay humahadlang sa atin na mapalapit sa Diyos, na humahadlang sa atin na hanapin siya ng buong puso. Nagnanais tayo ng pagbabago, ngunit madalas na nakokompromiso dahil sa ating mga pisikal na kahinaan. Nilalayo natin ang paglago, ngunit pakiramdam natin ay walang magawa sa gitna ng maraming hamon. Nais nating umalis sa kaginhawaan, ngunit naaakit sa kagaanan nito. Sa diwa, kailangan nating suriin ang ating pananampalataya ngayon. Taimtim pa rin bang hinahangad natin si Jesus tulad ni Zaqueo? Ganoon ba tayo kasigla? Ganoon ba tayo kasabik? Kapag nahaharap sa mga hadlang sa pagkilala kay Jesus, handa ba tayong pagtagumpayan ang mga ito upang magtagumpay, o tayo ba ay sumusuko at lumulubog sa kapanglawan? Dapat nating madalas na pagnilayan ang mga krisis sa ating buhay sa halip na tanggapin ang ating mga hindi kumpletong sarili at mag-aksaya ng oras sa ating buhay. Dapat tayong matuto mula sa malalim na kamalayan ni Zaqueo sa sarili, tugunan ang ating mga panloob na kahinaan at malampasan ang mga balakid na humahadlang sa atin sa paglapit kay Jesus. Hayaan si Jesus na maging Panginoon ng ating buhay, ang hari ng ating pag-iral.